Okay, magandang araw muli sa inyong mga kausapang religion. So, salamat po sa inyong panonood sa ating first video. Subalit ay iiwanan natin ang usaping ito at magpapatuloy na tayo doon sa pagtalakay tungkol sa Bible at church history. So, muli, maraming salamat po. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol doon sa panoramic survey of the Bible. Bagamat may mga ilang video na rin sa channel na ito na tungkol sa Bible at maging sa hermeneutics, ay magbibigay pa rin ako ng dagdag information about the Bible. So, yan yung tatalakayin natin ngayon about sa panoramic survey of the Bible. So, ang kailangan una nating ma-establish sa pag-aaral ng Bible, ay yung Bible is a time-bound text. Ano ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito, meron siyang sariling panahon at meron siyang konteksto at meron siyang sariling audience. Bagamat alam natin, dapat maintindihan natin na ang Bible ay hindi nanggaling sa langit. The Bible did not fall down from heaven. So, meron siyang mga specific writers, o community writers na sumulat ng Bible. At meron din siyang, merong behind ng mga cultural, social, and political context yung Bible. So, hindi yan basta na lang bumaba mula sa langit at binigay sa tao. So, the Bible was lived before it was written, bagamat meron tinatawag ng mga oral tradition, at alam na natin na meron ng mga existing na kumbagay batayan ang mga sinaunang audience ng Bible bago ito na compose, o na isulat, o na kumbagay nagkaroon ng publishing na meron tayo ngayon na Bible, So, ang Bible ay hindi siya isang libro, kundi isa ay isang collection of books. Ibig sabihin, isa siyang library na mula sa antiquity, from antiquity. And it's around 3,000 years old ang Bible na meron tayo ngayon. So, ang Bible, gaya ng sinabi ko, was not written for you and me. It was written for the ancient Israelites and also sa early Christians ng first century, o first and second century Christians. So, gaya ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, so ito ay sinulat ni Pablo sa community in Rome around 50 CE. So, sa kabuuan, ang Bible was put together in a span of 1 millennium. Ano ibig sabihin? About 950 BCE to 150 CE. So, yung span niya ng pagkakasulat ng lahat ng mga aklat sa Bible, during United Kingdom, the divided kingdom, panahon ng Assyrian Empire, Babylonian Empire, yung Persian and Greek Empire, and also the Roman Empires. So, ibig sabihin, hindi siya nangyari sa isang araw o upuan itong Bible na ito. So, meron siyang proseso na kung saan ay humigit kumulang isang millennium yung pagkakasulat nito. At ang Bible ay isinulat, at ito ay kumbaga the Bible was written, it was edited, it was compiled by over 40 authors or author communities yung Bible na ito. At sa kabuuan din, ang Bible ay composed ng Hebrew scripture at the same time ay mga Christian writings na nakasulat sa Greek, So, ang Hebrew Bible na ang pagkakaalam natin o pagkakakilala natin sa Old Testament na tinatawag na Hebrew Bible was canonized about 90 CE, At ang New Testament na canonize yan around 367 CE. So yung mga dates na ito, bagamat yan ay mga approximately, pero ang
historical fact na ang Hebrew Bible, ang Old Testament ay na-canonize around 90 CE. Ibig sabihin, after ng destruction ng Temple of Jerusalem ay nagkaroon ng pinaka-final canonization ang Old Testament. And at the same time, ang New Testament naman, dahil mahaba ang process din yan, ay na-canonize yan around 367 at maraming mga proseso dyan. So, merong mga several canons ang scripture before they were officially canonized by ruling elites, ano? May mga several canons yan sa church history na makikita din natin o mababasa natin. At ang isa sa dapat din natin maintindihan na yung mga manuscripts, ano, yung mga original na pagkakasulat dito ay walang dalawang kopya, ano, no two copies of scripture from antiquity are exactly alike. Yan yung madalas ko narinig sa aking professor sa UTS, ano. Walang dalawang kopya ng manuscript o ng scripture from antiquity na exactly alike, no? At sa kabuuan na rin hanggang sa ngayon, especially sa Greek manuscript ng New Testament, there are currently 5,800 Greek manuscript of the New Testament. And humigit kumulang na 24,000 na copies ng Greek manuscript o ng New Testament in ancient language, in other ancient language na nakatranslate, ano. So balikan din natin yung Hebrew Bible, ano, kung saan ay kilala natin bilang Old Testament. Alam natin yan, compose yan ng 24 in the original books, ano, o canonized ng Jewish o ng Judaism, ano. Bagamat sa atin ay 39 books, pero itong Hebrew Bible ay kumbaga nahati lang yan sa tatlo, yung Torah, Nevi'im at Ketubim. So yung 5 books of Moses na kilala natin, Pentateuch, which is the Torah, at yung prophets, yung Ketubim, and yung 11 wisdoms, which is the Nevi'im. Okay? So yun yung Old Testament. And then sa New Testament naman is composed of 27 books. Alam natin yan, yung 4 Gospels, yung Acts, which is the early church history, yung 14 epistles ascribed to Paul, at yung 7 Catholic epistles and Revelation. So, yung mga sulat ni Pablo ay mga earliest written yan sa New Testament, and Revelation, the book of Revelation was probably written around the time of the Gospels, ano? And the last book written in the New Testament was the 2 Peter, ano? So, yung number of books of the Bible ay depende yan doon sa faith community. So, kung ang mga Jewish ay merong 24 books sa kanilang Torah, sa kanilang Old Testament, ano, o sa Hebrew Bible, ang Roman Catholic ay merong binubuo na 73 books, and sa Protestant ay 66. So dahil ang Bible nga ay library, so nilalaman din siya ng mga different literary genres, ano, merong myths, stories, poems, history, narrative, parables, epistles, and yung mga tinatawag nating mga revelation. Okay? So, sa context natin, sa Pilipinas, ano, sa Pinas, the Bible in the context of imperial and colonial expansion is imperialism most powerful text. Yan yung madalas ko narinig sa akin professor. No? It is the most powerful text, and it is still justifying and perpetuating any forms of evil, racism, classism, sexism, war, genocides, even at patriarchy, yeah, at marami pang iba. Pero sa atin na nag-aaral ng Bible, dapat hindi doon humahantong yung paggamit ng Bible. But the Bible is also has been used
to liberate, to empower, and to create communities of life, peace, and justice. So, hanggang dito muna yung ating pag-aaral about sa panoramic survey of the Bible. At sa susunod ay tatalakayin natin yung iba pang mga about the Bible and church history. So, stay tuned doon sa ating YouTube channel na Usapang Religion. At please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dito. At maging sa mga ilang mga videos natin dito ay pwede nyo rin itong panuorin at subaybayan upang mas marami pa tayong matutunan about sa Usaping Religion. So magandang gabi o magandang araw at hanggang dito na lang muli. Salamat. Paalam.